Okay, good day. Ngayon po ay Mayo 11, May 11. Bukas na po ang eleksyon dito sa aming bansa, ang bansang Pilipinas. So, tuloy tayo sa ating pagre-record ng video. Marami kasi tayong nakikitang vlogs, pati sa mga newspapers. Sinasabi nila na mga kandidatong inindorso ng Iglesia ni Cristo. So sa vlog na ito, ayon sa aking nalalaman at ayon sa aking napapansin, meron ba talagang inindorso ang Iglesia ni Cristo? Yan ang ating pag-usapan sa vlog na ito. So yung mga bago pa lang sa vlog na ito, don't forget to like, pwede kayong mag-subscribe. Ito ay reaction lamang sa mga nakikita nating video na ang Iglesia ni Cristo daw, ang Iglesia ni Cristo raw ay nag-i-endorso ng mga kandidato. So kung titingnan natin, ano ba yung tinatawag na endorsement? Kasi kung ako, sa aking kaalaman lamang, kapag ini-endorso ka ng isang grupo, ikinakampanya ka nila. Nagsasalita sila sa madla, sa television, sa social media, na ikaw ay kinakampanya nila, na ikaw ay bobotohin. Unang tanong ko sa inyo, nakita nyo ba ang Iglesia ni Cristo na nagsalita, ang spokesperson nito na nagsalita at sinabing botohin nyo si ganito, si ganyan? May nakita ba kayong ganyan? Kung pakilagay nyo sa baba ang inyong sagot sa comment section. Sa ganang aking kaalaman, wala akong nakitang ganyan. Maliban sa ating kapatid ngayon na tumakbo, talagang sigurado namang ibibigay sa kanya ang boto ng Iglesia ni Cristo. Pero sa lahat naman, sa iba, wala kang makitang kamay na itinataas ng aming tagapamahala o kahit ang aming spokesperson man lang. Wala kang kandidatong nakitang itinaas ang kanyang kamay. May mga grupo rin ako nakikita na kapag nag-i-endorse sila, halimbawa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinataas talaga niya yung kamay ng taong ini-endorso niya. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, umaakyat talaga sa stage para ikampanya yung kanyang mga kandidato na talagang ini-endorse niya. Yun ang endorsement talaga na kitang-kita. Yun namang sa Iglesia ni Cristo, ang nagsulat lang po nun ay mga news writers. Ang mga nagsabing mayroong endorsement ay mga vloggers. Pero kung salita na mula sa pamamahala, walang sinasabing endorsement. So paano yung pagboto ng isang Iglesia ni Cristo? Sa Biblia kasi, mula pa nung unang century na Iglesia ni Cristo, kapag may mga bagay na maghahati sa iglesia, ibig sabihin, yung mga tao magkaroon ng iba't ibang isipan kung ano ang magiging desisyon nila. Kapag ang mga bagay na ganyan ay nangyayari, doon pumapasok ang namamahala sa iglesia, yung pinaka-leader, para gagawa ng isang desisyon para ang lahat ng mga Iglesia ni Cristo ay magkaroon ng isang desisyon.
So sa panahong ito, maaring mahati ang iglesia dahil eleksyon. So naglagda ang pamamahala ng isang desisyon kung sino ang bubutuhin. So ang mga bagay na ito ay hindi bago sa iglesia. Noong unang siglo, ang nagdesisyon ay si James the Less, James the Just. Yun yung kanilang tagapamahalang pangkalahatan sa panahong yun. Ang nagiging problema nila noon, kaya sila nagkahati-hati, dahil lang sa circumcision, dahil ang mga Israelites are circumcised, ang Gentiles ay hindi. So nag-decide ang pamamahala para sa problemang ito. Ngayon naman, para hindi mahati ang iglesia, nag-decide naman ang pamamahala kung sino ang bubutuhin. Lahat po ito ay suportado ng bawat isang iglesia ni Kristo. So yun po yung katotohanan. Lahat ng nasa listahan na pinili ng aming mahal na mahal na tagapamahala ay amin pong bobotohin at wala ng endorsement doon o ano paman. Next, yung ating video na inirelease 1 day ago, may napili ng senador ang ANC, talo o panalo. So may mga comments tayo dito na babasahin natin at sasagutin natin kung kailangang sagutin. Hindi natin lahat babasahin, kundi pipiliin lang natin. Mayroon dito, ang comment niya is, kayo na lang ang magkaisa, mga iglesia ni Manalo, sabi niya. So yun namang aming kaisahan ay hindi naman namin ipinipilit kahit kanino. Hindi nga kami nangangampanya para makiisa kayo sa aming bubutuhin. Kung sino po ang gustong bumoto sa aming bubutuhin, open po kayo. May isang comment naman, magkano? So wala pong bayad itong aming pagboto. Baka ang inyong pagboto meron, kaya nagtatanong ka. Sa amin wala po. Ito, ako po, para sa akin, may iniendorso po sila at ina-announce pa, ay di makaka-apekto kung sino talaga ang gusto ng taong bayan. Dapat kung may i-endorso sila na alam naman nila lahat ang qualification ng mga kandidato, noon pa ay sinasabi na nila. Di yung ilang araw na lang ang eleksyon, saka sila mag-i-endorse. Na yung mga ini-endorse nila sa survey, kitang-kita na ang panalo kahit wala yung announcement nila. Kung solid sila at totoong ipapanalo nila si Marcoleta na miyembro nila. Yan, isang comment ito. Kung may ini-endorse ba daw kami, bakit ilang araw na lang daw ang election? Doon pa namin ina-announce. So, gusto ko lang itanong sa nag-comment, may announcement ba ang iglesia sa kanyang iboboto? Wala akong nakitang announcement o narinig na announcement ng iglesia. Ang aming bobotohin ay para sa amin lang. Kung susuporta kayo, well and good. Kung hindi naman, no problem sa amin yan. Next na tanong. Ang isa ay bumabase lang din naman yan sa survey para sabihan lahat ng dinadala nila panalo. So sa Iglesia ni Cristo, kapag napagkaisahan ka na bubutuhin, talo ka man o panalo, hindi namin problema yon. Ang sa amin, boboto kami, ibibigay namin yung iisang boto bilang pagtupad sa nakasulat sa Biblia. Iisang katawan, iisang pag-iisip, at iisang desisyon. Yun ang tunay na iglesia.
Ang tanong naman ang comment naman ng isa, bakit gustong-gustong iboto ang mandarambong? Siguro may karapatan namang pumili ang iglesia kung sinong iboboto niya. Kung sa tingin mo mandarambong siya, huwag mo siyang botohin. Yun ang masasabi ko sa iyo. Itong isa, walang kwentang relihiyon yan. Wala man lang kayong kalayaan na magpili ng inyong kandidato. Halata namang inyong endorso, walang nagawa sa bansa noong sila ay nakaupo. Ang pagiging united ay aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sinusunod namin yan. Kaya maaring maitanong mo sa sarili mo, sinusunod nyo ba ang aral na yan? Wala kaming kalayaan. Meron po kaming kalayaan. Ang aming kalayaan ay ginagamit namin, sumusunod kami sa aming pamamahala. Yun ang aming kalayaan. Para kasing sinasaklawan mo ang aming kalayaan na mamili kung sino ang botohin namin, gusto mo iba ang botohin namin. So personally, pinipili namin yung listahan na pinili ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Ginagamit po namin ang aming kalayaan. So ang panawagan namin sa lahat, irespeto po ninyo ang kalayaan ng Iglesia ni Cristo. Ng mga Iglesia ni Cristo na kami ay boboto ng naaayon sa aming kagustuhan, sa aming kalooban. So hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana magbigay kayo ng comment na nagustuhan man ninyo o hindi. Ganito talaga. Pag eleksyon, mayroon kang bubutuhin, mayroon kang hindi bubutuhin, mayroon mapili, mayroon namang hindi mapili. Huwag lang magtampo, patuloy lang kayo sa inyong gusto. Huwag magtampo, huwag nyong ibas ang mga iglesia ni Cristo dahil ang kagustuhan namin ay hindi naayon sa inyong kagustuhan, kundi magpasensyahan lang tayo, magbigayan tayo. Sino mang iboboto ninyo, sa inyo yon. Sino mang iboboto namin, sa amin din yon. Pero kung gusto nyong botohin yung aming binoto, wala pong problema yon. So, have a good day. Bukas, boboto tayo.